Dali ninyong gumawa ng parang 2 accounts down. Ako po, nagsalita na nga po itong si Lisa Marcos in behalf of BBM. So sa interview po ni Kat Tonyeng, mga kababayan po natin, ay lahat ng mga issue, may init na issue, mga sakit na salita, agad sinagot ni Lisa Marcos. Isa nga po dito ang umano'y pagbabaliktad ni Maharlika, itong si Sasrogando Sasot, at syempre itong si Attorney Glenn Chong na sinabihan siya na sasampalin ng kaliwat kanan. Para sa detalye, panoorin natin. Oh, I'll file a case. Bong will file a case. Oh, and then, it's two factions again. What happened to nation building? Ay, lalo nga, no, isang beses, yung isang congressman, former congressman, si Attorney Chong, narinig niyo naman siguro yun. Ang sabi, sasampalin ko yung kayo nga daw po. Di ba? Narinig niyo po yun. Ano pong naramdaman niyo? My first reaction was, di ba you're an officer of the court? Opo. And then he says, we cheated. Pero nandun siya nung counting. Nandun siya. He was part of our election team. So why would you wait 1 year to say that we cheated? Diba? Eh, nandun ka. Every meeting nandun ka. But, you know, they say you're the size of your enemy. Yan, nandun siya. I hope he wins for, I don't know what, congressman. Ayun, so instead na ipaliwanag or sagutin, ang sagot niya lamang ay hayaan na lang. Itong si Attorney Glenn Chong sa kanyang batikos at mga masakit na salita, at sinabi pa nga ni Lisa Marcos, Fierce Lady, kasi yan ang tawag niya sa kanyang sarili. Hindi First Lady, kundi Fierce Lady, Fierce Lady Lisa Aranita Marcos, na kung kakasuhan niya nga itong mga tumitirada sa kanya, lalong-lalo la itong si Maharlika na araw-araw siya kino-content, magkakagulo pa, lalaki pa ang issue at magiging two faction pa at itong si Attorney Glenn Chong. Nabanggit din ni Kat Tonyeng sa kanyang interview na siya rin ang sinisisi ni Gobernador Jovahib. Dininay niya rin ito, mga kababayan, at sinasabi kung siya ang nasa likod nitong pagpapasuspindi kay Gobernador Jovahib, abay siya na ang diretsong tatawag doon at hindi na kailangan pa na idaan kung kanino-kanino. So obviously, kung totoo man o hindi itong mga allegation kay Lisa Marcos, alam naman natin na talagang walang aamin. So ayon sa kanya, hindi niya kakasuhan itong mga nagbabati ko sa kanya. Ibig sabihin, parang dinideny niya rin na yung mga kumasok kay Maharlika na yung mga tauhan niya na nasa Amerika, dalawang katao po ang pumasok kay Maharlika, ay dinideny ngayon ni Lisa Marcos. So ito na po yung mga kasagutan na sinasabi niya, hindi niya kayang kasuhan ang sino man na bumabati ko sa kanila dahil gusto niya magkaroon ng team building. So ayan, palakpakan natin yan. At marami pa siyang binunyag. Siyempre, si Vice President Sara. Naku po. Or governor or whatever. And all the rest, yung iba pong mga taong siguro parang nagkakasama-sama sila, pero mga dating nyo silang mga kasama. Paano nyo siya You want me to mention names? Yes. For example, SAS, okay? SAS and RJ, I met them because they were sued for cyber libel. So they came to me, pro bono. Ako naman, I would write because I was on leave that time. I didn't know that SAS was a guy. Okay? So my affidavit said, she did. Sabi ni Jenny, ma'am, lalaki yan. Huh? So, I mean, I did all that, di ba? So, 3 years. So, simpleng tirada ha. Hindi ko alam na lalaki siya. So, simpleng banat lang ito mga kababayan po natin. At tinulungan niya nga si Sas. Ano kaya magiging reaction dito ni Sas, mga kababayan? No. Tapos bigla na lang, something happened. We went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. So I'm like, teka muna, medyo makapal yan, pro bono, 3 years, tapos you'll fire our law firm. Diba? Ako, I didn't want to tell my partners. Parang, tapos ngayon, anong sinasabi? Parang, why are you doing that? But, well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Si Maharlika. Maharlika. I met Maharlika in 1997. We were still in Ilocos. Her name, can I come to your house? So she came. I didn't know her from Adam. Video. That was, I think Bong was governor pa din. And then, during elections, she was there. Then bigla na lang, gumanon. Sabi ko, okay, if that, wow.
I hope the money you got is worth the friendship you lost. Let me put it that way. Huwag mo na patulan. But is You it, know, there's a saying, unhappy people will want you to be equally unhappy. Diba? Tayo, unhappy ba tayo? Tawa lang tayo ng tao. Opo, pero alam nyo, again, babalik ako dun sa araw-araw siyang nag-vlog, araw-araw may nagre-repost. Hindi naman kakaunting tao ang madaling maniwala sa Pilipinas. Don't you think Opo. there's a designed effort? Yan ang pupuntahan ko. Nakikita niyo ba na mayroong concerted effort? You think? I don't think it takes di ba? Of course. Nga po. Oh, sino gumagawa niyan? Sino po? Tanungin ko sa'yo. Is it all about money? Hindi, ito na lang sila ginagawa. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce, sa palagay mo ba hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. This cannot be. Hindi ganun yung Pinoy. Let them do their thing. Sa palagay mo ba hindi namin kaya gawin yan? You're the president of the country. Well, actually, marami nga po ang nagsasabi. So may halong pananakot para sa akin mga kababayan. Ang sagot niya dito kay Ka Tunying na ang sinasabi niya na hindi ba niya kayang gantihan itong mga buwabati ko sa kanya at para sa kanya ay sangalan ng umano ng pera-pera kung bakit sila binabanatan. At alam niya kung sino umano ang nasa likod nitong si Maharlika at kung sino pa man. Ngunit hindi niya na nga po pinangalanan. So dito po nakita natin na talagang sa interview niya parang pinaparamdam niya na makapangyarihan sila. Makapangyarihan sila ni Bongbong Marcos. Dahil yun nga sabi niya, palagay nyo ba hindi namin kayang gawin yan? So ibig sabihin, ito ay mukhang pagbabanta o pagpapaalam, pinapaalam niya po sa mga bumabatikos sa kanya, lalo na sa kanyang asawa na tinatawag na bangag na magdahan-dahan. Kasi makapangyarihan nga bilang Pangulo ng ating bansa. O mano, isang tawag lang, ikaw nga, yun ang kanyang pagkabanggit. Nako po. Na pagkadali-dali sa inyo, you're the first lady, si Presidente. Pierce lady. Don't say that. Hindi po ba ang dali-dali ninyong gumawa ng paraan to take this YouTube accounts down, Facebook accounts down, TikTok accounts down? Bakit niyo ginagawa? Isipin mo, when Bong ran for president, he won by 30 million. We did not cheat. You think we're going to cheat? Try losing by 225. Nandun ka, di ba? Ang sakit, Kuya Eddie. So what they were making patikos to Bong, adik, hindi na did Bong ever answer? No, because he said, I will not dignify that. And look, he won by 30M. I'd like to think because people believed in him. So now it's harder because he's the president, right? And the gut feel is fight back, put them down. Why will you do that? What did you accomplish? Down na sila eh. Yeah, To talk trash, that's really, kung ganun siya, that's it. Di ba? Okay, let's take it to the logical conclusion. Let's stop it, let's put them in jail, let's lie. But, ngayon, what will happen? Sino, you know what I mean? Naintindihan ko po. At si Attorney Vic Rodriguez po. Kilala mo? So, yun ang kanyang pagkapaliwanag ay ang ating analysis diyan ay parang wag na lang umanong pansinin itong nambabatikos kasi kung kakasuhan ay ipapakulong at ang isa pa sa tanong ni Katunyeng na kaya naman pala umano nila kung tutuusin i-take down itong Facebook, YouTube ni Maharlika, itong TikTok pero para sa kanya ay hindi na kailangang gawin. So, ibig sabihin dyan, mga kababayan po natin, kahit dinideny po nitong ni Fierce Lady, obviously, alam naman po natin kung sino talaga itong nagtitake down. Kung hindi man directly siya, posible ang kanilang mga tauhan na para hindi na lumaki pa nga itong audience ni Maharlika, which is, alam po natin na isa po itong tinik sa kanilang lalamunan. Kahit dinideny man po ni Fierce Lady, kahit sinasabi niya na hindi ito nakakapekto sa kanila, hindi na kailangan pang i-dignify ayon kay Pangulong Marcos. Pero alam ko, nasaktan po sila mga kababayan po natin, lalo na inaaraw-araw sila, tatawagin na adik, bangag. Ang sagot kasi dyan mga kababayan, alam nyo naman. Magpa-drug test lang, hair follicle, tapos malalaman natin. Tapos na ang tawagan na bangag or adik kapag ginawa yan. Pero hindi na nila umano ito papatulan dahil
nasa taas na sila. So, tama po ba yon mga kababayan natin? Kapag nasa taas na sila, so ibig sabihin, itong mga batikos, itong mga binabato sa kanilang isyo, wag na lang pansinin kasi nasa taas na sila. Si Baby Pineda. Yes. Okay, Opo. so I call her my manager for, and she and I were opposites because she is a politika, ganyan-ganyan. Ako naman, your husband is surrounded by good, Good people. people. And that's what I do. I mean, and it's not because I get picon or whatever. When I see Na yung kapatid nyo naman ay isinasabit o ina-accused of being involved in small So, yun nga ang patungkol naman dito sa sagot niya sa tanungan ni Katunyeng patungkol kay Attorney Vic Rodriguez. Ang sagot niya ay kailangan niya proteksyonan ang kanyang asawa at kailangan ang nakapalibot kay BBM ay lahat mabubuting tao at tapat kay BBM. So yan ang kanyang sagot. Hindi niya ipinaliwanag, hindi niya na idinitalye kung paano tinanggal itong si Attorney Vic Rodriguez. Pero ang kanyang ipahiwatig ay hindi kasama sa mga mabubuti at mababait na tao itong si Attorney Vic Rodriguez. Dahil ang kanyang pagkasabi ay reverse po. Psychological language ang kanyang ginamit. Kung baga, ang sinabi niya lang, kailangan niya i-protect si BBM sa masasama at panatilihin na mabubuti ang nakapalibot kay BBM. So, yan po ang kanyang pagkasabi. At super denial po itong si Lisa Marcos, si Attorney Lisa Marcos sa pagiging involvement or sinasama ang kanyang kapatid sa mga smuggler nga. At ang sabi niya, kung may smuggling man nangyari, hindi dapat taas presyo daw ang bilihin. Pero hindi niya rin gina-justify ng maayos kung ano po ang kanyang rason, ang kanyang naramdaman, bakit sinama itong kanyang kapatid sa mga smuggling. So palagay ko ay dapat talaga nila ito patunayan. Hindi lang i-deny, hindi lang idadaan sa pagtitirik ng mata, ngingiti, pagtataray. So I think kailangan nila sagutin ito para matigil kasi ang mga issue. Kaya lumalaki ang issue eh. Baga tumataas ang tension. Marami yung galit sa kanila at naniniwala sa mga negatibo dahil hindi nila sinasagot, dinideny lamang nila. At ang isa pang rason, hindi na nila ito papatulan. So, that's it po mga kababayan po natin. Pero syempre, ipagpapatuloy po natin ang iba pang mga highlights sa naging interview dito kay Katunyeng. At bibigyan po natin ng mga analysis at reaction ang mga sagot po ni Fierce Lady Attorney Lisa Aranita Marcos.